Pakinggan natin, Ms. Kate Raka. You have the floor. Thank you, sir. Good morning, everyone. I was here also for the previous Senate hearing, and I think ngayon na nandito na Sir Agpawa, it's better to share what actually happened. So, I was a student of UP Diliman from 2014 to 2019. I believe we've met, sir. And, yun pa lang eh. Sige, I was recruited as early as 2014 by Alay Sining, UP Diliman. Connected talaga siya. As in, Alay Sining, UP Diliman chapter. And, you know who recruited me? Kate, Alay Sining? Alay Sining, UP Diliman. Recognized organization at the time ng UP. Okay. And actually, yung nag-recruit sa akin ay member ng College of Education Student Council. And that was Kevin Castro. If you know what happened to Kevin, he died in an encounter sa Pulilo, Quezon around 2018. So, these aren't allegations kasi I myself graduated from UP 2019, joined the NPA right after my graduation because the recruitment happened within UP grounds. How did it happen? Ang nagre-recruit sa amin is members ng student council. And they use venues sa loob ng UP to conduct underground organizations using the name of student council. At the time, recognized organization, Anak Bayan, Alay Sining, no? We use these university venues, the halls of UP, no, to conduct underground activities. I remember one time member ng student council ang nagpa-reserve para magkaroon ng cultural night ang Kabataang Makabayan, which is illegal. No, it's an NDF organization operating underground. And you know what we did within UP grounds? No, as KM Cultural Night, we collected support from students na ipapadala namin sa NPAs. And that's happening, no, inside the universities. And, you know, these aren't allegations because I was there. And how do these organizations remain to be recognized? I don't know at present, no, if recognized pa tong mga organizations na to. I think before, nung nasa UP ako, nagkaroon ng issues na hindi ma-recognize yung mga frats na involved sa violence. Pero, what about these organizations, no, na inciting violence? I remember way back, no, Anak Bayan and LFS conducted pagpupugay. I don't know if you know that. But they were very proud, no, na maraming mga estudyante ang namamatay as NPA, na they were proud na alumni nila yon, no. I can only name a few. I think student ng UP si Len Dumanais na namatay bilang NPA sa Abra. Student ng UPLB si Rona Jane Manalo, na kasamahan kong NPA sa Palawan. Namatay siya sa encounter, nabuhay ako. Magkasama kami sa encounter na yun. Sino pa ba? JC Alberto ng UPLB. And I know them because we all previously worked as student council. I was then counselor of College of Education Student Council. Raul Manuel was chairperson of College of Arts and Sciences, UP Visayas. And sino pa ba? Kevin Castro, chairperson namin. There are lots of students, no, members of student council who eventually joined the NPA. And that's not that's not cut off na after nila mag-UP saka sila nag-NPA. No, they were recruited while we were inside. No, and how did this happen? Kasi nga, these organizations are doing this, no, within UP grounds, no. Some of them recognized at the time, recognized ang Alay Sining UP Diliman, kaya nakakagamit kami ng mga venues ng UP na kapag apply kami ng permit for activities within UP. And what I think, I don't know if alam to ng mga professors or what, pero we conduct educational discussions na ang nilalaman is armed revolution. No? And it's not just the theory lang ng, hindi siya theory lang ng armed revolution. No, what we are being taught inside the universities is armed revolution currently launched by CPP-NPA is correct.
Activity yan ha ng Anak Bayan, ng Alay Sining within the universities. They just use the name. Kate, may we know kung yung activity na yun, sanction yun ng school? Yes. They allowed open discussion pero they don't really pag nagpunta ka talaga doon, the title of the activity is Philippine Society and Revolution. So, kung sige, didiscuss lang siguro nila yung history, blah, blah, blah. Pero in the end of that, yung, MKLRP yan maikling kurso sa lipunan at Revolusyong Pilipino. And what is the conclusion of that is, you have to agree na you support armed revolution. Yung anak ko si Pichi. Ako po si Ruth Sabiliano, ina ni Pichi Ibon Sabiliano. Nak, sa mga oras na ito, kung kami ay narinig na kung nakikita mo kami nak, hindi kami galit ni Papa mo. Ang gusto lang namin ay bumalik ka sa amin, Ate Ibon, anak. Yung hirap at pagod, baliwala lang sa amin yun. Ang mahalaga sa amin ay magkakatapos ka sa pag-aaral. Naalala mo ba, nak, na bawat opportunity na dumating sa iyo, nakasuporta kami kahit mahirap na mawalay ka sa amin. Dahil sa galing at talino mo, nak, nakaalala yan, nagtitiwala kami sa iyo. Maraming opportunity ang nabuksan mo mula elementary hanggang ikaw ay nagkolehiyo. Di man tayo mayaman at sapat lang, pero di ito hadlang para kayo suportahan namin sa pag-aaral. Sa tuwing maalala ko kung paano ka namin pinalaki at binusog ng pagmamahal, sobrang sakit ang naranasan namin ngayon. Ate Ibon, anak, sobra kaming nag-alala sa'yo. Sobra kaming namimiss. Ate Ibon, anak, nakikiusap kami sa iyo. Umuwi ka na, anak. Alam mo, mahal ka namin lahat. Hindi namin kaya na mawala ka sa amin. Sa may hawak sa aming anak ngayon, nakikiusap kami sa inyo. Na maawa kayo, ibalik niyo ang aming anak na si Bizibon. Sa UPLP, Chancellor, sa inyo pong lahat, nakikiusap po kaming mag-asawa na tulungan niyo po kami na maibalik sa amin ang aming anak na si Bizibon. May pamilya din naman kayo. May anak din bilang magulang, lahat gagawin nyo dahil walang magulang na mangarap na masira ang kinabukasan ng ilang anak. Walang magulang na mangarap na masama ang anak. Walang magulang na nangarap na magiging NPE ang anak. Walang magulang na naisin na wala ng buhay na umuwi ang kanilang mga anak para maibalik. Tanging pakiusap ko naman naming mag-asawa na masiguradong ligtas ang aming anak at maibalik sa amin ang aming anak na buhay at pagkatapos sa kanyang ambisyon, makatapos siya sa pag-iskila sa iyang ambisyon sa kanyang buhay. Nak, please, nak, kung nakita mo kami ngayon, o narinig mo ba kami ngayon, please, nak, maawa ka, bumalik ka na sa amin, nak. Okay na. Thank you, Ms. Rosabiliana. Pasensya ka na. Bigay yung tubig. 1 minute suspension. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. Again po, sir, iulitin ko lang din po, tulad po ng sinabi ni Kate, wala pong allegation na nangyayari. Meron pong katotohanan. Gusto ko lang pong sabihin sa lahat ng naandito, alam natin sa isa't isa kung ano nangyayari sa bayan natin. Kaya nga may NTF-ELCAC
na napakalaking pondo ang nilaan ng dating gobyerno para lang po tugunan ito. Sana po harapin natin yung katotohanan. Plus sana po, ma-share namin sa inyo yung pain at saka yung agony sa tuwing mawawalan ka ng anak at yung anak mo nanganganib ang buhay. Sana po maramdaman nyo kung paano mawalan ng anak at hanggang ngayon, yung dinadanas namin na sakit kung buhay pa ba o kung ano na nangyayari sa buhay ng aming mga anak. Sandali, Miss Lucina, for the record, Yes, sir. ano na status ng anak mo? Na nakabalik na sa'yo? O hindi mo na nakita? Sir, way back 2021 ng April po, na-rescue po namin si AJ sa Kabataan Party List po. Nakuha po siya, tapos pinagamot ko po siya at nagkaroon po ng totally general check-up. Sandali, siya ba yung pinesent ng mga party list doon sa lower house ng Yes, Congress? sir. Yes, House sir. of Representatives? Yes, sir, kasama po. Habang nag-hearing tayo dito, nandoon siya, pinipresent ng mga party list. Yes po. Ang pangalan niya, si... Alicia Jasper Lucena po. So, hinahanap natin siya, last Congress pa. Opo, sir. Ngayon, na-recover ninyo, kailan? Nung April 2021, sir. April 2021. Opo. Within 3 months, sir, napa-check up po namin siya, napa-general check up po with psychological test. Doon po na nakita po ng psychologist na meron po siyang psychological condition. Kasama na po dito yung PTSD, bipolar. So, Abilidad as second parents. Meron bang parents na gusto maging NPA ang anak niya? Eh, yung NPA nga mismo, ayaw ngang gawing NPA yung anak niya. Di ba? Oh, yung mga kakaliwa dyan, yung mga nasa party list, ang anak nila nandun sa abroad nag-aaral. Di ba? Pero yung mga estudyante na mga mahihirap, nire-recruit nila para lumaban sa gobyerno. Pero mga anak nila, nasa Lasal, nasa abroad, pinagpaaral. Napaka-ipokrito ng mga tao ito. Ha? Walang parents na gustong maging armadong rebelde ang anak niya. Never in my wildest imagination. Kahit ako siguro, dati akong NPA, hindi ko papasukin yung anak ko dahil alam ko, ako ay naluko lang, nailad. Nauluko lang ako nitong mga nag-indoctrinate sa akin. Kaya ayaw ko yung anak ko maluko rin. Meron ka ba nakita ang commander ng NPA na ang anak nag-NPA rin? Siguro, in some instances meron. Wala lang papuntahan yung bata, sumunod sa father. Pero kung ikaw ay father, if you have the means, you have to seek for a brighter future for your sons and daughters. Di ba? Now, how about andito yung ating mga representatives from the schools. May we hear from UP Diliman? Good morning, Senator. Yes, good morning. Sir, kindly, Assistant Professor Jerwin Agpua. Pawa, yes. You are the I'm the Vice Chancellor for Student Affairs Vice Chancellor for Student Affairs. of UP Diliman, Senator. Napakabigat ng responsibilidad mo. Yes, sir. Di ba? Hindi ka ba nasasaktan every time makarinig ka ng isang estudyante under your care? Andun na sa NPA ngayon? Anong tingin mo? Actually, Senator, for all concerns affecting our students, whether it be related to allegations on terrorism-related allegations or concerns as simple as students being affected by calamities, these things always break not just my heart, but I think the hearts of all of our administrators in UP Diliman. Precisely. But why the problem is persisting in your campuses? What do you think? Hindi tayo magkuhan dito. Mag-isip tayo. Anong gawin natin? Magtutulungan tayo. Bakit palagi na lang? If you have seen
the report of the PNP, halos lahat ng UP campuses affected by recruitment. Marami na kayo estudyante na matay sa enkwentro. Recently nga, may abogado pa, kaka-abogado pa lang, di ba? Tapos namatay, kasayang na abogado yun. But anyway, sabihin man natin. Sabihin mo natin na, sir, they are no longer minors. They are already of age. They can decide for themselves kung gusto na mag-rebelde o hindi. Well, I respect that answer. But again, morally, ito natin. Na ito, alam nito mga bata na ito, nag-start ang recruitment nito when they were minors. Lalo ngayon, nasa campus sila sa mga senior high school, diyan nag-start ang recruitment. Meron nga elementary pa, di ba? Tapos pagdating doon sa eskwelahan ninyo, well, forgive me, my statement is data-driven. Nakikita mo sa data talaga natin na maraming mga estudyante naging NPA. Forgive me for that, but I hate to say this, but nung pumasok sa eskwelahan ninyo, student from Agusan del Sur, saan ang munisipyo mo? Bobby? San Francisco, Agusan del Sur. San Francisco, Agusan del Sur. Pag alis ng bata sa kanila, very idealistic. Sana makapasok ako sa UP, makakuha ako ng magandang edukasyon dahil matalino ako, libre scholarship, at pag-uwi ko, matulungan ko yung mga parents ko na naghirap, makatulong ako sa pag-aral ng aking mga younger siblings. Yan ang pangarap ng bata. Pagpasok sa eskwelahan ninyo, indoctrinate, nawala. Nawala na ang kanyang pangarap para sa buong pamilya niya at sa sarili niya. Nandoon na sa bundok, sa ngayon, siguro, I don't know the status of your daughter, pero sa ngayon, kung hindi man sila nandoon pa sa white area, baka nasa bundok na ito ngayon, nag-aarmas na. Pero kung nasa white area pa sila, yun na, ang ginagawa na, mga underground na mga activities. So, what seems to, you're from UP, tulungan mo kami, help this community. How can we help you solve that problem if you consider that yourself as a problem? Kung hindi nyo kinikonsider na problema yan, then hopeless tayo nito ngayon. Wala tayo. We cannot solve a problem that you do not recognize as a problem. So, first, tanungin kita, sir, do you consider this as a problem? If indeed the allegations were true, Senator, then it would be a problem. It's true. It's true. Confirmed by records. Ang daming estudyante ninyo na namatay. Umakyat sa bundok. Yun lang. Let's be realistic. Tulungan tayo. Realistic tayo. You consider this as a problem or not? For the sake of argument, Senator, if indeed this is a problem, then, and I think UP's been openly in touch with the authorities to discuss these kinds of cases. We are not, please, I am not attacking your person. Yes, I am sir. not attacking your institution. Yes, we are Senator. attacking the problem. Yes, Senator. Please, ganyan sana pagtingin natin ngayon. Huwag kayong masaktan na na-implicate ang UP. Huwag kang masaktan na na-implicate ka being the youth, anong position mo? The Vice Chancellor. Vice Chancellor Student for, Affairs. Yes. Oh, I'm not Yes, attacking Senator. your person. I am trying to attack the problem and I'm hoping you to be an instrument in solving this problem. Yes, so, Senator. yun lang. Tinatanong kita ngayon, paano? Paano kaya natin ito matulungan ng ating bayan para kung hindi man ito maiwasan, mabawasan man lang. Can you solicit your recommendation or suggestions? Yeah, and no offense taken, Senator. Yes. As I was saying, even during the term of our former UP president, they've already expressed their support to look into these kinds of allegations by openly discussing these kinds of concerns with the authorities. And I think, Senator, now I think that's one way to move forward. If there are indeed facts that show
our involvement in these kinds of activities, then Sa mga sinasabi ng mga nag-surrender ng mga recruiter ng NPA, if you profile your students, dapat kayong mga counselor, mga guidance counselor ng eskwelahan, magaling rin na profiler. I-profile niyo yung mga estudyante niyo. Pag makita ninyo ang isang estudyante na medyo matalino, pag UP talaga, matalino naman talaga eh. Pag medyo matalino, tapos medyo tahimik, tapos medyo parang galit sa mundo, yan ang napakadaling i-recruit doon na magiging extremist at magbebear ng firearms, sumama sa NPA. So dapat sana yung mga counselor niyo sa campus counselor ay identify itong estudyante na ito at kausapin na kaagad. Bigyan ng right counseling para hindi mapunta dahil andali itong i-recruit ng yung mga recruiter dyan sa mga campuses, ganyan lang yan eh, nag-observe lang yan kung sinong very ripe for the picking. Very ripe na